verse 22, kayo po sa verse 23, sabay-sabay po tayo sa verse 27. Verse 22, and I saw no temple therein, for the Lord God Almighty and the Lamb are the temple of it. Verse 23, kayo po. And the city had no need of the sun, neither of the moon to shine in it, for the glory of God did dwell in it, and the Lamb is the light thereof. And the nations of them which are saved shall walk in the light of it, and the kings of the earth do bring their glory and honor into it. Verse 25. But the gates of it shall not be shut up all by day, for there shall be no night there. And they shall bring the glory and honor of the nations into it. Verse 27, altogether ready read. And there shall be no wise enter into it anything that defileth, neither whatsoever worketh abominations or maketh a lie, but they which are written in the Lamb's book of life. Tayo pong lahat ay upo pungkit, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na nasa langit, muli sa umagang ito, patuloy ka namin pinupuri, pinapasalamatan sa iyong kabutihan, katapatan, kadakilaan na ginawa sa aming pong mga buhay. Tunay na hindi po namin ito may kukubli, na talagang sa bawat sandali ng aming pong buhay sa mundong ito, kami po inyong pong kinagabayan, patunay ng iyong pag-ibig at kabutihan, kadakilaan sa aming pong Panginoon. Sa umagang ito, kami po ay sama-samang lumalapit sa inyong pong mapagbiyayang trono. Nagpapakumbaba po kami, humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong pagkukulang, mga kasalanang nagagawa laban sa iyo. Banal na Espiritu, patawarin mo po kami. Pakalinisin mo po ang aming pong puso't isipan. Ihanda mo po ito sa pakikinig ng inyong pong banal na salita. Nawa po, Panginoon, maging pagpapala sa buhay ng bawat isa ang inyong pong banal na salita, na ito ay hindi magiging katitisuran po sa kanila, sapagkat tunay na ang inyong pong banal na salita, ito po ay pagpapala sa mga tao na talagang meron pong malinis na puso na nakikinig ng inyong pong banal na salita. Dalangin ko po inyong pong pagkilos paggawa sa aming kalagitnaan. Nawa kayo po siya mangusap, banal na Espiritu, mangusap po kayo sa puso ng bawat isa. At nawa, itago ko po akong muli sa inyong pong likuran. Ikaw ang siya makita, malulhati at maparangalan. Dalangin ko rin po na patuloy mo pong igawad sa bayang ito ang kapayapaan, pagkakaisa ng mga nanunungkulan, at nawa po, Panginoon, patuloy mo pong bigyan ang bayang ito ng kasaganaan, kaunlaran, katahimikan. At nawa po, Panginoon, ay samahan mo po gabayan ang paparating na manunungkulan sa bayang ito. At dalangin ko po na ang bawat isa, kami po ay gamitin mo po sa inyong pong kaluwalhatian. Dalangin ko rin po sa umagang ito, kapayapaan sa Jerusalem, kaligtasan po ng mga taga-Israel. At muli aming pong dinadalangin ang katagumpayan ng revival anniversary na inyong pong gawain this coming July 13, July 20. Maging maganda at maayos ang panahon sa araw na iyon, walang bagyot, walang ulan. Pag-iingat sa mga dadalo, ipagkaloob mo po ang budget na kailangan. Salamat po, Ama. Aking binabalik sa iyo lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ay aming dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Okay, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. I pray, prayer lang naman, na kung luluobin ng Panginoon ay sa hangal. Kung luluobin lang naman, So praying lang naman po yun. Kung papayalan tayo ay sa hangal, magpapaalam pa. Pero kung hindi man, ay diyan po ulit tayo sa basketball court. So katulad po last year na diyan po tayo celebrate ng ating afternoon service sa basketball court. Kaya pag-pray nyo po. And then salamat sa Panginoon sa natapos na halalan, sa matagumpay, kaya pang election nitong last Monday. At ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako po ginabayan sa mga iboboto. So nandun po ang kanya pong pangungusap, bago pa man ang election ay talagang sinabihan ako ng Panginoon. Okay, so mga kapatid, mga minamahal, ako po ay hanga sa mga kapastoran na talagang alam nyo po na hindi po madali ang magpastor. Pero ang iba pong pastor ay bukod sa sila po ay pastor, sila po ay chemist. Mahirap ba, brother Edwin, yung course ng chemist? Sila po ay chemist.
Kay Mrs. Umaasa. Kaya po kay Mrs. Umaasa. Okay? So kaya, Brother Jason, ikaw ba? Chemist ka ba? Hindi. Si Brother Jason hindi ang chemist eh. At yung si Mrs. Chemist na Umaasa. Yun. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po itong Book of Revelation, talagang ito po ay salita ng Diyos sapagkat ito po ay nasulat ni Apostol John the Beloved noong siya po ay nasa island of Patmos. Wala siyang kasama. Pero nasulat ito pong Book of Revelations dahil nga po ito po yung pahayag or kapahayagan ng ating pong Panginoong Jesus. At sinabi kay Apostol John ang mga darating sa mga yung mga mangyayari sa darating na araw. At kaya nga po talagang isang mystery na ito pong Book of Revelations ay ating pong nababasa sa ating pong panahon ngayon. Sapagkat nung ito nga po yung pinahayag ng ating Panginoon Jesus, si John the Beloved ay nandoon sa island of Patmos. Wala siyang kasama. Si John the Beloved during that time, siya po ay sabihin natin nanghihina po siya physical. Sapagkat si John the Beloved ay itinapon sa island of Patmos. Nung hindi siya mamatay, siya po ay inilubog muna siya sa kumukulong langis or mantika. Hindi siya mamatay-matay, itinapon sa island of Patmos. Kaya nga po mga kapatid, mga minamahal, mystery na ito pong Book of Revelations ay nasa sa ating panahon ngayon na kasama doon sa 66 books in the Bible. Amen po ba? Hindi ba naglalaro sa inyong isipan ngayong umaga? Sino ang kumuha doon sa island of Patmos? Diba? Sinong tao ang from island of Patmos pumunta doon sa kalupaan para ibahagi itong Book of Revelations? Sinong tao ang inutusan ng Panginoon para sabihin isama ito dito sa books in the Bible, doon sa 66 books? So mga kapatid, mga minamahal, isang mystery po ito. Dahil ito ay salita ng Diyos na kasama at nasa sa ating panahon ngayon. At mga kapatid, mga minamahal, isa pang bagay ang makikita po natin dito, nandoon yung himala, nandoon yung miracle ng Diyos. Amen po ba? Na talagang hindi ito nawala, hindi ito nalipad na napupunta doon sa karagatan. Kasi island of Patmos, ibig sabihin itong lugar na ito ay napapalibutan ng karagatan. So ang sulat na ito ay nandoon, ang himala ng Diyos, ito'y kanyang iningatan. Hindi natubog doon sa karagatan, hindi kinain ng mga pating. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, walang duda na ito pong Book of Revelations, ito po'y talagang kasama sa Bible. Ito po ay salita ng Diyos. Nandoon ang himala, iningatan ito ng Diyos. Amen po ba? Mga kapatid, mga minamahal, maaring mystery, maaring miracle, but makikita po din natin dito yung mastery of God in His time, in His perfect time. Talagang nandoon na talagang planado na ang lahat. Amen po ba? Alam ng Diyos paano iingatan ang kanyang salita. Alam ng Diyos. Kaya nandoon yung mastery na talagang wala pong mali sa Diyos. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, napakaganda nitong Book of Revelations. So this morning, ang title po ng mensahe po ngayong umaga, ito po ay dahil kay Brother Edwin at nagre-reklamo sa akin, Pastor, wala sa timing. Special number namin sa linggo eh. So ito po, kaya ito po ulit ang title, No More Night. No More Night. Tapos gusto ko sabihin, Brad, di ba ikaw yung wala sa timing? Okay, tatanggapin ko na. Ako na yung wala sa timing, ano? Okay, so No More Night. Na ito po yung title po this morning. Na sabi po dito sa verse 25 ng ating pong binasa. And the gates of it shall not be shut at all by day, for there shall be no night there. So mga kapatid, wala nang gabi sa lugar na ating patutunguhan. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, dito po sa King of Revelations, alam niyo po, kaya talagang ito po yung mystery at ito po ay talagang miracle sapagkat ito po ay nasulat. Mayroong dalawang klase yung pag-aaral. Ang isa po pag-aaral, nasulat po ito
AD 70. Nung ito po ay masulat. Anong year na ngayon? 2025. So, ilang libo ng taon ang dumaan. Di ba? 2025. So, sabihin na natin talagang almost 2 years na. Di ba? 2,000 years. Tama. 2 years. So, 2,000 years. So, almost 2,000 years ago na ang lumipas. So, yun po yung isang pag-aaral, AD 70. At ang isa pa po, nung AD 70, ang naghahari po noon ay si King Nero. Si King Nero ay isa po siya sa mga persecutor ng mga mananampalataya. Si King Nero ang siya po isang dinamit ng kaaway para ang mga mananampalataya ay usikin, ikulong, pahirapan, patayin. Yun po ang panahon po noon. Kaya talagang isang himala, mystery, na ito po ay nakasama at nasa sa ating pong panahon ngayon. At ang isa pa pong pag-aaral, ito pong Book of Revelations ay naisulat noong pong panahon ni Emperor Domitian. Emperor Domitian, AD 81 296 hanggang sa year 96. Yun po yung isang pag-aaral between AD 81 and AD 96. So yun po. So ganun na po ito katagal at nasulat nga po ito in the island of Patmos. So mga kapatid, mga minamahal, this morning, no more night. It is a word of comfort. Ito po ay salita ng pang-aalim kay Apostol John, kay John the Beloved. John the Beloved ay nag-iisa. John the Beloved ay para baga wala siyang makain. Wala siyang mainom. Wala siyang kasama. Sumasakit ang kanyang buong katawan. Sumasakit ang kanyang buong katawan. Sapagkat siya nga po bago siya itinapon sa island of Patmos, siya muna ay inilubog sa kumukulong mantika or langis. Ganon katindi ang panghirap na dinanas ni John the Beloved sa paglilingkod, sa pagsunod sa ating Panginoong Jesus. So, no more night, it is a words of comfort, pang-alim. At ito po ay pang-alim din po sa ating pong panahon ngayon. Na lagi natin iisipin kung tayo man ay dumaranas ng kahirapan, dumaranas tayo ng kalungkutan, hindi natin ito pwedeng ikumpara doon sa hirap na dinanas ng ating Panginoong Jesus, doon sa hirap na dinanas ng mga alagad. At ang mga alagad na ito, at ang ating Panginoong Jesus sa kabila ng matinding kahirapan na kanilang pinagdaanan, so sila po ay hindi pinangunahan ng kanilang emotion. They are not led, John the Beloved are not led by his emotion. Amen po ba? Makikita po natin dito sa Book of Revelations, noong ang Panginoong Jesus ay nagpakita sa kanya, nangusap sa kanya, hindi siya naghinanakit sa Panginoong Jesus. Bakit ganito, Panginoon, ang aking dinadanas? Bakit ako'y nandito nag-iisa? Bakit ako nandito nagugutom? Bakit ako'y nandito ako'y naghihirap? So John the Beloved was not led by his emotion. Amen po ba? Kaya mga kapatid, mga minamahal, sa ating pong paglilingkod, sa ating pagsunod kay Kristo, sana huwag nating pairalin ang emotion. Maraming Kristiyano ngayon laging pinapairal emotion. Kunting hinanakit o kunting salita na napakinggan sa mga kapatiran, agad ay nagtatampo, agad ay nagagalit, diba? So nagdidesisyon na agad ng mga bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos. So yung po makikita po natin dito na sa kabila na si John the Beloved ay talagang the Beloved, minamahal. Pero sinabi pa ni John the Beloved, di ba Panginoon, ako'y minamahal mo? Ako sa mga 12 alagad mo, ako yung pinaka-iibig mo. Pero bakit ako'y nandito? Bakit ako'y nandito sa island of Patmos? Bakit dinanas ko ang ganitong mga bagay? So wala po siyang gano'n na sinabi sa ating Panginoon. Tingnan niyo po, ang John 21, verse 20. John 21, verse 20. Ano sabi po ng Bible sa verse 20? Nandiyan na ba kayo? Say amen? Then Peter, turning about, seeing the disciple whom Jesus loved. So talagang pinakamamahal po, iniibig si John the Beloved. Pero ganun pa man, kahit nandoon yung pag-ibig ng Panginoong Jesus,
Alam ni John the Beloved na talagang siya'y minamahal ng ating Panginoong Jesus. Siya ba'y pinangunahan ng kanyang emotion? Di ba? So makikita po natin mamaya, makikita natin na talagang si John the Beloved, buong puso na naglingkod sa ating Diyos. Buong puso na talagang siya'y sumunod sa mga utos ng Diyos. Hindi siya pinagharian ng kanyang emotion. Kaya mga kapatid, sa ating pong buhay, ano man ang marinig natin sa ating mga kapatiran, ano man ang ating makita sa kanila, sana talaga tayo po ay patuloy na maglingkod sa ating Diyos, sa ating pong Panginoong Jesus. At He was not led by emotion. He was not led by envy. Hindi natin makikita sa buhay ni John the Beloved yung inggit. Di ba? So nainggit ba siya doon sa mga tao? Katulad na lamang sa panahon ni King Nero. Bakit Panginoon si King Nero nandoon sa kaharian? Ang sarap ng buhay. Bakit yung mga taong yun na hindi naman sumusunod sa iyo, hindi naman nakikinig sa iyong mga salita, ang ganda ng kanilang buhay, wala silang sakit, napakalusog na kanilang katawan, napakaganda ng kanilang kasuotan. So hindi siya pinagharian ng inggit. Amen po ba? So nandoon siya sa island of Patmos, may dala ba siyang damit? Nandoon siya sa island of Patmos, mayroon ba nagpapakain sa kanya? Nandoon siya sa island of Patmos, mayroon bang gumagamot ng kanyang mga sugat? So mga kapatid, mga minamahal, makikita po natin sa kanya. Kaya nga sabi pa rin po dito ni John the Beloved sa Revelation chapter 1, verse 1. Tingnan niyo po yung pong Bible. Revelation chapter 1, verse 1. Sabi po dito, the revelations of Jesus Christ, which God gave unto Him to show unto His servants things which must shortly come to pass, and He sent and signified it by His angel unto His servant John. So nandoon na talagang isinulat ni John, siya po ay alipin ni Kristo. Isinulat ni John ang mga bagay na parating sa hinaharap. Nandoon ang kanyang pagsunod. So John was not led by emotion. John was not led by envy. John was not led by ego. So talagang ibinaba pa rin niya ang kanyang sarili. Hindi niya sinabi, hindi niya itinaas na Panginoon, ako ang iniibig mo. Alisin mo ako sa lugar na ito. Panginoon, ako yung iniibig mo. Huwag mong ipadala sa akin ang kahirapan. So wala siyang ego, wala siyang pride. Batangas pa naman. Maubos ng yaman, huwag lamang iyabang. Yan ang patangkin nyo. Sana bilang mga Kristyano, ubusin na natin ang ating yabang. Huwag lamang ang yaman. Wala nga din eh. Diba? Wala nang uubusin. So mga kapatid, mga minamahal, talaga tinan nyo pa. Revelations 19 verse 10. Revelations 19 verse 10. So nakikita nyo ba yung kahirapan pinagdaanan ni John? So verse 10. Sabi po dito, and I fell at His feet to worship Him. So si John the Beloved talagang willing pa rin sumamba. And he said unto me, see, thou do it not. I am thy fellow servants and of thy brethren that have the testimony of Jesus. Worship God, for the testimony of Jesus is the spirit of prophecy. So mga kapatid, mga minamahal, makikita natin kahit siya'y nasa kahirapan, kahit siya'y nasa karamdaman, amen po ba? So siya po ay willing pa rin sumamba. Willing pa rin siyang maglingkod sa ating Panginoon. Pero mali pala ito nandito eh. Hindi pala ito ang Panginoong Jesus eh. Kaya sabi dito, huwag mo akong sambahin. Ako'y katulad mo rin na alipin. Katulad mo rin akong lingkod. Na nandito sa talatang ito ay yung anghel. Amen po ba? So mga kapatid, mga minamahal, maraming Kristyano ngayon, para baga sabihin na natin, nagtampo lang, nakarinig lang ng masamang salita, agad ay nawawala sa gawain. They are led by their emotion, envy, and ego. Sana huwag tayong pangunahan ng ating emotion. Huwag tayong pangunahan ng ating envy, ng ating ego. Kaya ako po ay talagang bago ako pumoto, ako po ay nag-pray at humingi muna ako ng gabay. Kasi alam niyo naman po kapag panahon ng eleksyon, di ba?
Nandyan ang talaga sabihin natin pamimigay. Pero ganun pa man, ako po ay nag-pray at nandoon ang gabay ng Panginoon. Kaya talagang ipinakita sa akin ng Panginoon yung mga bagay para magkaroon ako ng tamang desisyon sa aking pong pagboto. So mga kapatid, mga minamahal, it is a word of comfort. No more night. Talagang napakaganda ng ating hinaharap. Wala nang gabi. So talagang yun po yung cashless society. Hindi mo na kailangan doon ng pera. Tama ba, Brother Andrew? No more night eh. So hindi mo na iisipin si Judith. Hindi mo na yan iisipin si Judith. Yung mga due date mo dyan. Hindi mo na yan iisipin. Wala na tayong babayaran doon. No more night. Hindi mo na kailangan ng cellphone doon. Hindi mo na kailangan ng charger doon. Di ba? So wala na tayong iisipin pa mga lolodan natin. Wala na. Cashless society na po yun. Yun talaga ang tunay na cashless society. Amen? Hindi ka na bibili ng pagkain doon. Hindi ka na magpapagamot doon. No more night, no more pain, no more sorrows, no more death, no more crying. So yun po talaga. Kaya mga kapatid, mga minamahal, kung ikaw ay dumaranas sa lupa dito sa mundong ito ng mga kalungkutan dahil sa mga bayarin mo sa iyong buhay, time will come. Goodbye utang na tayo. Amen po ba? Yes. So mag-amen. Wala na tayong utang pagdating ng araw. Tama ba? So yun po mga kapatid, mga minamahal, it is a words of comfort. Kaya sana talagang patuloy nating basahin ang Bible. The Bible is not only book of the law, but it is also book of comfort. Ito'y aklat na pang-aliw sa ating lahat. Amen po ba? Kaya sa aking pag-iisa, nung ako po ay nagsisimula sa gawain, wala akong binabasa kundi salita ng Diyos. Walang ibang nag-comfort sa akin kundi salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya talagang ito po, it is not only book of the law, but it is also book of comfort. Kaya huwag kayong magsasawang basahin ng Bible. Amen? Kasi talagang palalakasin ka niya dito ng salita ng Diyos. Huwag kang umasa sa tao, sapagkat ang tao ay nanghihina din. Napapagod din ang tao. Amen? So pangalawa po mga kapatid, mga minamahal, no more night, it is a words of challenge. It is a words of challenge. Ito'y isang hamon sa ating lahat. Napakaganda ng ginawa ng ating Panginoong Jesus. Diba? Tingnan niyo po ang John 14 verses 1 to 3. Anong sabi po dito? Sa John 14 verses 1 to 3. Buksan niyo po ang inyong Bible. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So mga kapatid, it is a words of challenge. Tingnan niyo po, ang sinabi ng Panginoon Jesus dito, I go to prepare a place for you. Siya ang naghanda ng lugar na yon para sa atin. Hindi yung mga anghel. Pwede naman na sabihin ng Panginoong Jesus pagdating natin doon sa langit, o Brother Jason, ito ang materyales, itayo mo ang iyong mansyon. Brother Edwin, ito ang materyales, itayo mo ang iyong mansyon. Pwede naman ganun, di ba? Isama mo yung mga anghel, ipagtulong mo sila. Pero ang sabi ng Panginoong Jesus, I prepare a place for you. Siya mismo, siya yung gumawa ng lugar na talagang wala ng gabi, wala ng dilim. Siya mismo ang gumawa nun. Siya yung gumawa ng ating mansyon, ng ating titirhan doon sa langit. So mga kapatid, it is a words of challenge for us.
Dakilang bagay ang ginawa sa atin ni Kristo. It is a challenge for us to do great things for the Lord. Ito'y dakilang hamon sa atin upang gumawa tayo ng dakilang bagay para sa Panginoon. So mga kapatid, mga minamahal, kung mayroon ka nang nagawa para sa Panginoon, huwag kang tumigil. Huwag kang huminto. Kasi hanggang ngayon ang Panginoon ay hindi tumipigil, hindi humihinto ng paggawa sa ating mga buhay. Tumigil na ba? Eternal yun. Yung paggawang iyon ng ating Panginoon. Dito sa lupa, dakilang bagay ang ginagawa niya sa atin. Kaya no more night, it is a challenge, it is a words of challenge for us to do great things for the Lord. Kung sa tingin mo, mayroon ka nang nagawa para sa Panginoon, para sa akin, dagdagan mo pa. Huwag kang tumigil, huwag kang huminto. Amen? Kaya mga kapatid, ang isang pinakamagandang bagay sa mundong ito ay hindi yung ikaw ay maging politician, hindi yung ikaw ay maging doktor. Ang pinakamaganda at mabuting bagay sa mundong ito ay yung sundin natin ang kalooban ng Diyos. Yun po yung the best thing na magagawa natin. So mga kapatid, mga minamahal, to do great things for God, na ang ating Panginoon araw-araw, dakilang bagay na tayo buhay pa. Dakilang bagay na tayo nagigising pa. Dakilang bagay na tayo malakas ngayon. Dakilang bagay na tayo nakakapunta saan man natin ginustong pumunta. Na tayong iniingatan ng Panginoon. Yan ang ginagawa ng Panginoon sa atin araw-araw. Dakilang bagay na tayo kumakain. Huwag natin sabihin dahil sa ating galing. Huwag natin sabihin na tayo bumili dahil tayo may trabaho, dahil may pera tayo. No. Ito ay dakilang bagay na ginawa ng Diyos sa atin. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ating natatanaw, ang Diyos ang lumikha nito. Mga puno na kinukuhanan natin ang bunga na ating kinakain, ang Diyos ang gumawa niyan. Sinong tao ang gumawa ng puno? Wala. Meron ba? Sinong tao kayang gumawa ng dagat? Wala. Dagat na pinagkukuhanan natin ng pagkain na maraming isda. Ang mundong ito, mga kapatid, tunay na talagang pasama na ng pasama. Magkano na ang kilo ng baboy ngayon sa patay? Sa patay. Sa palengke, pumapalo na po ng 500 something. Magkano ang sweldo ngayon minimum? Brother Roman, magkano sweldo mo minimum? 415. Kulang pa sa 1 kilong baboy. Diba? Grabe na ang panahon ngayon. Ganun po kataas. Tapos ang mga anak kung makapag-demand pa sa magulang, bil mo ako niyan, bil mo ako nyon. Diba? Ganun po. Ay tapos kung ang sweldo ng magulang ay ganito lang. O sabihin na natin, higit pa doon sa presyo ng baboy. Pero ang tanong, baboy lang ba ang kailangan? Yung karne lang ba? Bigas, kuryente, tubig, mga sabon, shampoo. Buti ako, hindi na nagsashampoo. Amen? Gasol. O kung walang gasol, uling. Ang hirap mag-budget. Tapos mayroon ka pang anak na mangungulit sa'yo. Diba? So mga kapatid, mga minamahal, yan yung ating panahon ngayon. Noong panahon namin, piso. 4 na candy na yata yun noong panahon namin. Diba? Candy melon. Magkano na ng candy melon? Batching ko, 25 cents. Oh. Tapos ang tinapay namin, ang cheese bread noon, piso. Ay ngayon, magkano ang cheese bread sa bakery? 15 na ba? 8? Magkano soft drinks noon? 5 piso. Oh, mayroon pang piso. So, ang bilihin ngayon, mga kapatid, talaga napakataas. Ganun na ako katindaan.
At masaya na kami noon dati sa mga sa isang tinapay, pagkalabas galing school, talagang takbo agad sa bakery, may piso sa bulsa, pagpilinghan nga po isang cheese bread. So mga kapatid, mga minamahal, it is a words of challenge for us to do great things for God. Upang tayo po'y patuloy na gumawa, sana mayroon tayong ginagawang dakilang bagay para sa Panginoon. Amen? So kung mayroon na tayong nagawa, huwag tayong titigil, huwag tayong hihinto, at huwag natin itong ipagmamalaki. Amen? Kung ano man ang ating nagagawa para sa Panginoon, huwag nating ipagmamalaki. It is by the grace of God. But by the grace of God, I am what I am. And the grace of God was with me is not in vain. And though I labor more abundantly than they all, yet not I, but the grace of God that was with me. So mga kapatid, ano man ang nagawa ni Pablo, laging sinasabi ni Pablo, it is by the grace of God. Biyaya ng Panginoon. Ganon din sa buhay natin, kung nakatapos ka, nakapagpaaral ka, nakapagpatayo ka ng bahay, amen po ba? Meron ka mga daming mga appliances sa bahay nyo, it is by the grace of God. Amen? So mga kapatid, it is a challenge for us to do great things, more things, many things for God. And then, it is a challenge for us to do godly things. Sana sa ating pong buhay habang tayo pinaririto, godly things ang ating pong gawin. 2 Peter chapter 2 verse 9, tingnan po natin ang ating pong Bible sa 2 Peter chapter 2 verse 9. 2 Peter chapter 2 verse 9. Nandiyan na ba kayo? Say amen? Amen. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. So mga kapatid, mga minamahal, tunay na talagang mayroon pong paghukom. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, hindi na tayo huhukuman, hahatulan doon sa impyerno. So wala na tayong kahatulan sa impyerno. Once saved, always saved. So it is a challenge for us to do godly things for the Lord, for our brethren, na talagang sana makita sa atin ay mga maka-Diyos na bagay. Hindi yung mga pagsusugal, hindi yung mga pag-iinom, hindi yung mga siraan dito, siraan doon. So dapat ang makita sa atin ay mga godly things na talagang tayo'y nagpapadawat sa ating kapwa. Wala tayong emotion, wala tayong galit sa ating kapwa. Amen po ba? Sapagkat ang galit, ano sabi ng Bible? Hindi ito magbubunga ng katuwiran ng Diyos. Hindi magbubunga ang galit ng katuwiran ng Diyos. Ang ibinubunga ng galit ay talagang masama. Kaya mga kapatid, it is a challenge for us to do godly things for the Lord. Na tayo habang nandito sa munting gumawa ng mga maka-Diyos na bagay. Verse 6, tingnan po ang verse 6. Sabi po ng 2 Peter chapter 2 verse 6, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an example unto those that after should live ungodly. So alam naman po natin na talagang hahatulan ng Diyos yung mga hindi maka-Diyos, yung mga talagang namumuhay sa kasalanan. So yung Sodom at Gomorrah ay isang halimbawa sa ating lahat. Amen? Yun po ay nangyari para maging halimbawa sa atin na huwag nating tularan ang mga namuhay sa Sodom at Gomorrah. Ang namuhay doon sa Sodom at Gomorrah ay yung mga kabaklaan na talagang mga lalaki pumapatol sa kapwa lalaki. Huwag nating tularan yun. Kaya sana talagang sa government ay talagang huwag nilang ipasa ang same-sex marriage. Amen? At sana sa bayang ito, huwag nang ulitin pa yung mga LGBTQ pa rin. Sana sa buong bansa, sa buong mundo, ay huwag na maulit pa ang mga LGBTQ pa rin.
Sapagkat yung Sodom at Gomorrah ay isang halimbawa sa ating lahat na talagang yun ay tinupok ng Diyos sa apoy. Ganon nangyari sa Sodom at Gomorrah. Kaya mga kapatid, mga minamahal, tayo po ay hinahamon ng Diyos na mamuhay ng maka-Diyos. Na talagang tayo ay sumunod sa mga utos kalooban ng Diyos. Na sana tayo ang maka-impluwensya doon sa mga namumuhay ng mali. Na sila yung tumulad sa atin, hindi sila yung ating tutularan. Amen? Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, payuhan natin ang mga tao na talagang gumagawa ng kasalanan. Tayo ay magpayo sa kanila at ibahagi ang salita ng Diyos. Titus chapter 2 verse 12, tingnan po natin ang ating pong Bible sa Titus chapter 2 verse 12. Sabi po ng Bible, ng salita ng Diyos, teaching us that denying ungodliness, tanggihan natin, iwasan natin ang pagiging hindi maka-Diyos, and worldly lust, yung mga makamundong pagnanasa. We should live soberly, righteously, and godly in this present world. Amen? Kaya mga kapatid, mga minamahal, bago natin tingnan yung kasiraan ng ibang tao, bago natin tingnan ang muta ng ibang tao, sarili muna natin ang ating titingnan. Sarili natin. Amen? So mga kapatid, mga minamahal, hinahamon tayo ng salita ng Diyos, mamuhay ng maka-Diyos. 1 Timothy chapter 4, verse 8. 1 Timothy chapter 4, verse 8. Sabi po dito, for bodily exercise profited little, but godliness is profitable unto all things, having promise of the life that now is, and of that which is to come. So mga kapatid, mga minamahal, ang mga tao ngayon ay very conscious sa kanilang kalusugan, sa kanilang katawan. Diba? Jogging dito, jogging doon. Umaga, jogging. Hapon, jogging. Pero pagdating sa bahay ay wala. Very conscious sa kanilang katawan. Pero hindi sila nag-aalala pagdating sa kanilang spiritual na kalagayan. Amen po ba? Talagang panay ang fitness. Panay ang ganito. Diba? Panay ang ganito. Diba? So yan ang mga tao ngayon. Pero hindi nila pinapalakas ang kanilang spiritual na kalagayan. So sabi po ng Bible dito sa ating pong binasa na talagang bodily exercise profited little. Sana talagang tayo po ay talagang mamuhay ng maka-Diyos. At sinabi ko nga po sa inyo, hindi man ako nag-exercise, pero sabihin ko na rin pong malakas nga ang aking katawan. Sapagkat kung ikaw ay spiritually strong, malakas ka spiritually, it follows na ang katawan mo ay talagang magiging healthy, magiging malakas. Amen po ba? So hindi naman ako nagja-jogging tuwing umaga. Sa hapon hindi rin ako nagja-jogging. Lagi nga akong sakay sa aking motor. Pero ganun pa man, salamat hindi nagkakasakit. So mga kapatid, it is a challenge for us to do godly things, and then it is a challenge for us to do good things to all men. Galatians chapter 6 verse 10. Galatians chapter 6 verse 10. Tingnan niyo po, ang Diyos, kahit tayo nagkukulang, kahit tayo maraming pagkakasala, patuloy pa rin na tayong ginagawa ng kabutihan. God is good all the time. All the time. God is good. So mga kapatid, sana lagi tayong gumawa ng mabuti sa lahat ng tao. Galatians chapter 6 verse 10. As we have therefore opportunity, let us do good unto all men. Sana hindi tayo gumagawa ng masama sa ating kapwa. Amen? Especially sa mga kapatiran. Sabi po dito sa verse 10, tingnan niyo po.
do good unto all men. So talagang gumawa ng mabuti sa taong mahirap o mayaman, o sa taong nakapag-aral o hindi, sa lahat ng tao, matanda o bata, may buhok o wala. And then sabi po dito, especially unto them who are of the household of faith. Special sa mga kapatiran. Amen. Tayo po'y magkakapatid sa Panginoon. Ito'y relasyon natin panghabang buhay. Hanggang doon sa kabilang buhay. Tayo ay magkakapatid sa Panginoon. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ano ba ang ginawa sa atin ng ating kapwa? Ano ba ang ginawa sa atin ng ating mga kapatid? Do good. Diba? Gumawa pa rin tayo ng mabuti. Gawan pa rin natin siya ng kabutihan. Kaya sabi nga po ng Matthew chapter 5 verse 44, love your enemies. Diba? Bless them that curse you. Do good to them that hate you. So yun po sinasabi ng Bible, kaya napakaganda ng salita ng Diyos. Ito yung ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Hindi man tayo tapat, sa kabila ng ating pagkakamali, pagkukulang, mabubuting bagay ang ginagawa niya sa atin. Amen po ba? Kaya tayo mga kapatid, mga minamahal, tuloy dapat tayo sa ating paglilingkod. Hindi tayo dapat humihinto at huwag na huwag tayong pangungunahan ng ating emotion, ng ating ego, ng ating pride. So Matthew chapter 5 verse 44, nandiyan na ba kayo? Say amen. So but I say unto you, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Sana hindi lang napakinggan, kundi i-apply po natin sa ating buhay. Huwag tagapakinig lamang na nililimot ang salita ng Diyos. At talagang ikaw din, tayo din ang aani nito. Amen? So tayong aani. So mga kapatid, last, no more night, it is a words of commitment. Ito'y pangako ng Diyos ni Kristo. At talagang sabi nga po ng verse 5, ulitin po natin ang verse 5, and he that sat upon the throne said, behold, I make all things new. And he said unto me, write, for these words are true and faithful. So ito po ay talagang totoo, tapat. Huwag na huwag natin hindi ito paniniwalaan. Amen? Lahat ng salita ng Diyos, totoo, tunay, tapat. Lahat ng sinabi ng Panginoon Jesus ay nangyari. Amen? So lahat. So sinabi ng Panginoon Jesus sa Isaiah chapter 9 verse 6, unto us a child is born, unto us a son is given, and his name, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. So nangyari ba na talagang unto us a child is born? So nangyari, isinilang ang buntong na anak. Nagkatawang tao ang Diyos. Nangyari pa, a son is given. Unto us a son is given. Na ibinigay, isinakripisyo, ipinako sa krus ang ating Panginoon Jesus. Nangyari ba? So nangyari. Kaya mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos ay tunay, totoo, tapat, makapangyarihan. Kaya kung sinabi ng Panginoon Jesus, no more night, tunay po yun. No more night. Yun ang lugar na ating titirhan for the rest of our life. Everlasting, eternal. Habang buhay na tayo doon sa lugar na no more night. So it is a words of commitment. At ang makikita po natin dito sa pangako ng ating Panginoon Jesus, stay in love with us. Ang Diyos na ang ating Panginoon Jesus ay talagang nananatiling nagmamahal sa atin ever since the world began. Amen? Now and then, the Lord our God stay in love with us. Hindi nagbago ang pag-ibig ng Diyos
hindi tumigil ang pag-ibig ng Diyos. Amen? So simula nung si Kristo napako sa krus, hanggang ngayon at bukas tayo ay minamahal ng Diyos. Kahit tayo, ikaw at ako, tayong lahat ay nagkakamali, nagkukulang, hindi tayo tapat sa Diyos, nananatili ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So yun ang pangako ng ating Panginoon. So sa pangakong yun, makikita natin, stay in love with us. Ang ating Panginoon ay talagang nananatiling umiibig sa atin. Hindi lamang po yun, kundi ang Panginoon ay talagang nananatiling tapat sa atin. Stay loyal with us. Nananatiling siyang tapat kahit tayo'y hindi tapat. Kahit nagbabago ang ating pag-ibig, kahit nagbabago ang ating pagsunod, kahit nagbabago ang ating paglilingkod sa Kanya, nananatili siyang umiibig sa atin, nananatili siyang tapat sa atin. Yon ang tunay na nagmamahal. Amen po ba? Talagang nananatiling tapat sa isa't isa. Maaring naiiwan ni Brother Andrew si Sister Miley sa tahanan, papasok sa trabaho, makikipag-usap sa ibang tao, pero ang kanyang puso't isipan ay nandoon sa kanyang mag-ina. Amen? Tama ka. So nananatiling mahal ni Brother Andrew kahit hindi niya nakikita na ang kanyang asawa, nandoon ang kanyang pagmamahal. Amen po ba? Tayo, hindi natin nakikita ang Diyos, dapat nananatiling minamahal natin ang Diyos. We love Him because He first loved us. So mga kapatid, stay loyal with us. 2 Thessalonians chapter 3 verse 3. But the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. Talagang tapat po ang Panginoon. Siya ang nag-iingat sa atin sa masama. Amen. Bakit tayo nakarating dito ng ligtas? Iningatan tayo ng Panginoon. Kahapon, bakit tayo ay hindi na disgrasya? Iningatan tayo ng Panginoon. Diba? So kahapon, parang kahapon ba yun? O nung isang araw, yung sunog. Talagang ang daming nasusunog. Diba? O bakit ang inyong mga tahanan, ang ating mga tahanan ay hindi nasusunog? Iniingatan tayo ng Panginoon. Amen? So yun po mga kapatid, 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Tinan po ang inyong Bible. 1 Thessalonians chapter 5 verse 24. Siya ang tumawag sa atin, faithful is He that calleth you, who also will do it. Kaya mga kapatid, sana tayo maging tapat sa Panginoon. Maging tapat tayo sa Panginoon. So stay loyal with us. And then it is a word of commitment. Ang makikita pa rin po natin dito, the Lord our God stay loyally with us. Nananatili siya mapagpakumbaba sa atin. Siya'y Diyos na, pero siya po'y nananatiling nagpapakumbaba sa atin. Amen? Bakit? Ipinaghanda tayo sa langit ng lugar na matitirhan. Ipinaghanda tayo ng mansyon. Ipinaghanda tayo ng ating mga kakainin sa langit. So, siya yung naghanda. Hindi niya ipinag-utos sa kanyang mga anghel. Hindi niya ipinag-utos sa atin pagdating doon sa langit. Talagang well prepared from the beginning. Talagang ang Diyos ay naging humble, naging mapagpakumbaba, naging lowly sa atin. Sapagkat from the start, from the beginning, He created the world. He created all things. Yung ating mga titirhan, yung ating iinumin, yung ating kakainin, He created everything for us. Amen? Sa ganung paraan ay ating nakita, siya yung nagpakumbaba sa atin. Talagang ibinigay ng lahat sa atin. And yet, anong ginagawa ng tao? Anong ibinibigay ng tao? Ano ang sinusukli ng tao? Amen? Ganon niya tayo kamahal. Na talagang bago niya tayo nilikha, nilikha muna yung ating titirhan. Nilikha muna yung ating iinumin. Nilikha muna yung hangin na ating lalanghapin. Nilikha yung mga pagkain natin. And then last na nilikha ang tao. Amen? Kasi ayaw na tayo magutom. Kaya nga naman ang baptist,
naglalakihan. Di ba? Nakatingin kay Brother Jason yun. Yun, dumaan kay Ate Ruth at tingin. Okay? So mga kapatid, mga minamahal, ang Diyos natin ay talagang nananatiling nagpapakumbaba sa atin. Tingnan nyo, ang isang Kristyano napapanayo. Di ba't ang Diyos din ang kumikilos, gumagawa ng paraan upang ang kanyang anak na ito'y mapanumbalik sa kanya? Amen po ba? So, sana sa ganung paraan ay talaga nakikita ng mga tao, ng mga Kristyano, yung pagpapakumbaba ng Diyos. Kumikilos ang Diyos, gumagawa ang Diyos ng paraan upang tayo laging manatili sa Kanya. Ayaw ng Diyos na tayo mapahiwalay sa Kanya sapagkat alam ng Diyos wala tayong magagawa kung wala tayo sa Kanya. Ang sabi ng Panginoon Jesus, for without me, ye can do nothing. So despite of our shortcoming, despite of our sin, despite of our stubbornness, katigasan ng ulo, siya po'y nananatiling nagmamahal sa atin, siya'y nananatiling tapat sa atin, siya'y nananatiling nagpapakumbaba sa atin. Kaya mga kapatid, mga minamahal, saan ka pa? Diba? Saan ka pa? Diba't salamat, meron tayong Diyos na talagang tapat at mapagmahal at mapagpakumbaba, mapagbiyaya. So mga kapatid, mga minamahal, no more nights. Balikan po natin ang Revelations 21, verse 27. Dito na po natin tapusin. Verse 27, and there shall in no wise enter into it anything that defileth, na yung lugar na inihanda sa atin ng Panginoon, ng ating Diyos, ay talagang wala nang makasisira noon. Wala nang anumang kasamaan po doon. Na talagang anything that defileth, neither whatsoever worketh abomination. Wala nang kasuklam-suklam doon. Wala nang manloloko sa iyo. Wala nang mananakit sa iyo. Amen? Yun ang lugar na inihanda sa atin ng ating Panginoon. Or make it a lie. Wala nang magsisinungaling. Ay tunay naman talaga. Napakasakit kapag talagang tayo'y lumaranas ng pagsisinungaling ng ating kapwa, ng ating kausap, ang ating kapwa'y magsasalita sa atin tapos hindi tutuparin. Diba? Pero doon, sa lugar na inihanda ng ating Panginoon Jesus, wala nang sinungaling. Kaya mga kapatid, tayo po'y hamon sa atin, it is a challenge for us to do great things for God. Gumawa tayo ng dakilang bagay para sa Panginoon. To God be the glory, tayo po'y tuwalo. Tayo po'y manalangin. Tayo po'y makupulkit. Ama namin Diyos sa langit, muli pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa iyong kabutihan, kadakilaan, katapatan na ginawa sa amin. Salamat sa iyong pag-ibig na hindi nagbabago, na hindi nagsasawa, at hindi napapagod, hindi huminto kailanpaman. Salamat na mula noon at ngayon at bukas, nananatili ang iyong pag-ibig sa amin. Kaya sana sa umagang ito, suriin namin ang aming mga sarili. Sana itunay na nandoon ang aming pag-ibig sa iyo. Na ito'y nagtutulak sa amin bakit kami narito sa church. Yung pag-ibig na nagtutulak sa amin bakit kami ay naglilingkod sa iyo. Hindi dahil sa sino mang tao, hindi dahil sa mga pagpapala na iyong pinangako sa amin, kundi sana kung bakit kami po ay naglilingkod narito sa iyong bahay-sambahan, sapagkat ikaw ay aming Diyos na minamahal namin. Salamat sa inyong pong banal na salita. Salamat sa buhay ng mga kapatiran na nandirito ngayon. Mga kapatid, mga minamahal, sana yung ating ginagawa para sa Panginoon ay ating dagdagan. Huwag tayong makontento na sa umaga lamang tayo umattend. Meron po tayong pagsamba pamayang hapon. Ang araw ng linggo, ito po yung araw ng Panginoon. Hindi ito araw ng sino mang tao. Hindi ito ating araw. Ito po ay araw ng Panginoon. 6 na araw tayong gagawa.
Kaya sana ang araw ng linggo ay huwag nating ipagkain, huwag nating ipagdamot sa ating Panginoon, sa ating Diyos. Sobra-sobra yung oras na binigay sa atin. Isa lamang yung araw na hinihingi ng ating Panginoon. 168 hours meron sa loob ng isang linggo. Simula kaninang umaga na ikaw ay narito at hanggang pamayang alas 3 kung ikaw ay mananatili hanggang pamaya. Ilang oras lang yung ibinigay natin sa Panginoon. Kaya sana mga kapatid, mga minamahal, hinahamon tayo ng Diyos, gumawa tayo ng dakilang bagay para sa Kanya. Napakaraming bagay ang ginawa niya sa atin. Kaya sana tayo po ay dagdagan pa natin ang mga bagay na ginagawa natin para sa Panginoon. Tayo simula sa araw na ito, tayo magtapat sa Panginoon. Magpakumbaba sa Panginoon. Sundin natin ang buong puso ang Kanyang mga utos, ang Kanyang kalooban. Ama, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa. Igawan mo po sa mga kapatiran may karamdaman. Igawan mo po sa kanila ang kagalingan. Salamat sa mga kapatirang nagtatapat. Salamat sa mga kapatiran na patuloy kang pinaglilingkuran. Salamat sa mga kapatiran na patuloy na sumusunod sa iyo. Salamat sa mga kapatiran na maghapon sumasamba sa iyo. Pagpalain mo po ang kanilang buhay. Ito po yung aking dalangin sa pangalan po ng aming Panginoon Jesus. Amen.